Hello, good morning po. Oo, Hello, maraming sir. yeah, thank you very much, Bong, no, sa pagpapaunlak ho dito sa programang Kabayan. Anyway, ano ba ang latest? Kasi hindi pala, no, negative pala. Una kasing report, sabi ni Julie Patidongan, nandoon daw sa Cambodia. So, negative. Wala pala sila si ano doon, si Charlie Atong Ang na ito nga, sinasangkot nga sa pagkawala ng mga sabungero at may arrest warrant na, 'di ba, na in-issue na 25 days ago pa. Pero ang sabi naman ni Justice Secretary, Acting Secretary Frederick Vida, nandito pa raw sa Pilipinas. Ano bang ano nyo, info nyo, Bong? Meron pa nga pong bagong arrest warrant na in-issue, no? Okay. Laban dito kay Mr. Charlie Atongang. Mhm. Dun sa information kung nasan siya, Mhm. wala po kaming particular knowledge eh. Mhm. Pero alam namin na malawak yung kanyang network at syempre alam natin lahat na marami siyang resources na pwedeng gamitin Mhm. para makapagtago talaga. Mhm. Ah, Dun sa kanyang kasaysayan, may ilang taon siyang pagtatago sa Amerika. So it's probably what will happen again, no? Mhm. Ah, Marami kasi po pwede pong gawin eh para makalabas sa ating bansa. Kaya Mhm. mahirap pong sabihin din, mahirap i-assume kung andito lang siya sa Pilipinas o nasa Cambodia siya. Mhm. Marami pong po pwedeng gawin si Mhm. Mr. Charlie Atong Ang eh. Pwede siya mag private plane, may Mhm. yate, may kung Mhm. ano-ano pa pong pamamaraan. Kaya kami po, bagamat masaya dahil may mga ginagawang pagtatangka na arestuin siya, ah, kinakabahan po kami at baka abutin po 'to ng kagaya nung dati 'no, kalahating dekada bago siya Mhm. napauwi dito sa Pilipinas para harapin yung mga kaso niya nung una. Mhm. So for now, naniniwala pa rin kayo, hopefully, no? Kasi meron ng reward eh, 'di ba? 10 million para sa kanyang capture. Ano ba ang palagay ninyo, ikaw, dahil convenor ka dyan sa Justice for Missing Sabungeros Network, kaya syempre nire-represent mo yung mga biktima. Kayo ba, parang feeling ko kasi, ang sabi rin nga ni DILG Secretary John Vic, halos 10 billion daw ang pera niya para lang bayaran kung sino man ang dapat para at least ma-maintain yung kanyang hindi siya mahuli or marami siyang pwedeng gawin sa 10 bilyon kung yun man tama ang impormasyon ni Secretary Remulla. Opo, sabi nga biru-biruan nga po online kahit times 5 nung reward money na inoffer ng Mm. ating gobyerno, Mm. kayang tapatan ni Mr. Ang 'no, Mhm. para wag siyang isuplong sa kapulisan Mm. at sa Mhm. pamahalaan. May mga reports din po do sa mula dito sa dating Oo. ahente ng NBI na mahigit 200 billion pesos yung accumulated na yaman ni Mr. Ang. So, Oo. challenge po ito sa government natin kung paano nila gagawin Mm. at i-serve itong warrant, 'no, kay Mm. Mr. Ang. Mhm. I don't Pero, know kung gagawa sila ng paraan para i-freeze yung assets niya kagaya nung ginawa dito sa oo. flood control issues, Oo. flood control issue, pero siguro isa pong pamamaraan yun para malimitahan yung kakayahan niya. Okay. So ano kayo, parang gusto nyo somehow para ma-limit yung kanyang access sa kanyang 'di ba, maraming pera, i-freeze ang kanyang mga assets. So paano ba to, how is it going to be pursued? Anong plan para at least somehow i-limit yung kanyang movement? We leave it to the government, sir, 'no, pero Mm. isang idea yon kasi, Oo. I think fugitive na siya, declared fugitive siya from the law. So, Oo. yung ibang mga ari-arian niya maybe can be declared as ano, I-garnish, parang gano'n, 'di ba, Bong? opo, Oo. opo, Bawiin. Oo. malimit lang o kung pupuwede yung AMLAC, yung mga Oo. ganyan pong pamamaraan. Oo, so nananawagan kayo. Pero for now ba, naniniwala ka, Bong, na meron din nagpo-protect sa kanya na parang mga kinatawan din ng mga law enforcement agencies sa dami ng pera na pinapatakbo niya? Hindi po malayong mangyari dahil Mhm. gano'n po yung case, eh, Mhm. nitong missing Sapungeros. Mhm. Kasangkot nila yung mga state agents natin, yung Mm. mga pulis Oo, natin, yung mga posible, posible. politicians, Oo. 'no?
Posible. Kaya po hindi po malayo do sa realidad na may mga tao sa gobyernong kasangkot dito o yung pumoprotekta sa kanya. Mhm. Yung mga nakuha na diyan sa Taal Lake, 'di ba marami ng mga nakuha diyan ng mga human bones. For now ba, until now, wala pa rin nagma-match ba doon sa mga, let's say, pagkakakilanlan doon sa mga missing sa Bungero para at least isang malaking ground yan or basis para sabihin natin talagang positive na ito yung mga missing sa Bungero diyan talaga inilunod o inilibing. Opo, wala pa pong update tungkol diyan, no? Mhm. Yun nga po yung isa do'n sa pinapanawagan namin, baka hindi kaya nung technology dito sa Pilipinas, Mhm. baka sana pinadala na do'n sa abroad, Mhm. do'n sa mas kumpleto, mas high-tech Mhm. yung Mhm. pamamaraan nila sa pagtukoy nung Mhm. DNA kasi nakuha na naman po ng DNA samples yung mga kapamilya, eh. Mhm. So, we just have to match them do'n sa remains na nakuha sa Taal. Mhm. Yung sabi mo, 'di ba, nire-renew ng mga relatives yung kanilang mga kamag-anak na yung apila nila para at least mahuli. Tapos dadagdagan na 'di ba? Yung arrest warrant. Ilan na ba yung arrest warrant na ipinilabas? Tsaka saan ba mga ito? RTC. Meron po sa Laguna, tapos Mm. dalawa po ata sa Laguna, tapos isa po Dalawa. sa Batangas. Okay. And then halos mag-iisang buwan na since 25 days nga yung arrest warrants na lumabas. Pero they have yet to locate him. Anong feedback mo doon sa mga relatives? Feeling ba nila ito ay napapabayaan dahil ang daming mga issue na naman lately, itong mga impeachment, itong flood control, 'di ba? Maraming issue yung West Philippine Sea. So, ano bang ang mga nyo, para mga concerns na sinasabi ng mga nyo, mga kamag-anak sa iyo? Well, halo po yung Mm. nararamdaman nila, yung Mm. pangamba na Oo. na hindi mahuli, hindi Oo. may proseso 'tong kasong ito kasi wala nga po si Oo. Atong Ang at hindi pa nahuhuli. Pangalawa, yung pangamba na habang nasa laya siya, habang nasa labas siya, Mm. marami siyang pupuwedeng gawin para una, pupuwedeng takutin, Mm. impluwensyahan itong kaso dahil kung Oo. wala po siya sa custody ng gobyerno, Oo. may access siya sa iba't ibang pamamaraan Oo. at makagalaw siya in the shadows. Oo. So yun ang medyo concern nyo na dapat wala siyang influence, no, lalo na sa ating mga state agents. Pero kayo ba mayroong regular na parang somehow connect kay Patidongan, yung whistleblower si Julie Patidongan, at nagbibigay din pa siya ng kanyang mga network tungkol dito sa kung saan si Atong Ang? Yung families po yung nakakadiretso kay Mr. Patidongan. Julie Kami po from Patidongan. time to time Oo. na-update. Oo. I think diretso din po siya nakikipag-usap na sa DOJ given na Oo. state witness na siya. Okay. Sige, Bong, makikibalita na lang kami. Thank you very much sa update. Salamat, Bong. Opo, thank you din po. Yan si Bong Lazaro, convener ng Justice for Missing Sabongeros Network, kaugnay nitong paghahanap at saka arrest warrant kay Charlie Atong Ang. Okay, eto